Mga kababayan, kamusta po ang lahat? Si Kamanong po, nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan mga kababayan. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi, mga daling araw po sa ating lahat mga kababayan. Sana po ay nasa mapayapa po tayong lahat mga kababayan na kalagayan. Ito po, komentuhan po natin mga tambay. Ito po ay putok na po ito sa mainstream media at social media mga kababayan. Ito pong si Ramon Ang, mga kababayan, na alam po natin na ito po ay bilyonaryo, na ito po ay na talagang may hawak po na malalaking proyekto, pati po ang airport ay kanya pong ginagawa, lalong-lalo po yung napakalaking airport po sa Bulacan, di po ba? At siya rin po yung kanya pong grupo rin, ang mga naglinis po ng mga marurungis na sana po yung nagtuloy-tuloy, di po ba? Lalong-lalo po yung mga ilog natin. Kaya lang po, hindi po yata ito natutukan at hindi na po ito nabigyan ng malalaking pondo. Pero ngayon, mga kabayan, hinamon po at talagang nag-offer na po si Ramon Ang ng kung paano po solusyonan ang pagbaha po sa Metro Manila. At yung offer niya po ay kahiya-hiya po ito. Malaking sampal po ito sa mga politiko, mga kababayan. Pakinggan po natin si Ramon Ang. At ito po ay napakalaking sampal sa mga politiko, itong hamon niya. Para po kasi sinabi niya, mga wala kayong silbi, mga bobo kayo pagdating sa mga ikagaganda at pagresolba ng problema ng bansa. Yan po ang magiging question, hindi po ba? Ako po, San Miguel, Ramon Ang, nagbo-volunteer ako ngayon. Ako nang tutulong sa buong Metro Manila ng baha. At no cost to the people, at no cost to the government. Kahit yung eskwela, gusto mo, bibili na ako ng lupa, kapalit doon. Tatayuan ko ng kapalit ng eskwela. At yung housing, bibili na rin ako lupa. Para tayuan ng pabahay yung mga tao doon. Para lang alisin natin yung mga pabahay at eskwela sa ibaba ng ilog. Kaya, pag may problema, huwag tayo magtuturuan, di ba? Hanapin natin yung problema. I take it upon myself. I will cooperate with all of you at no cost to you guys. Kami lang gagawa. Wow! Ang daming solution, ang daming pera pinag-uusapan. Kami lang gagawa. San Miguel na magkiklearing. Pero without you guys authorizing us, hindi namin magagawa yun. Paano namin pupunutin yung mga yun? But with MMDA and mayors, ay yung lahat ng obstruction yun, punutin natin para mawala na yung baha. Yan po mga tambay, sampal na sampal po ito sa mga politiko. Parang sinabi po ni Ramon ang mga politiko po sa tagal ng panahon, lalong-lalo po sa Metro Manila, ay mga bopols, mga walang silbi, mga tambay, walang mga matitinong ideas o plano. Hindi po ba? Ang Metro Manila, hindi lang po ang mga mayors ang tatamaan dyan, pati po ang mga congressman. Dahil isang damukal po ang binabudget po dyan sa flood control. Hindi po ba? Kaya po ito, malaking sampal po sa kanila ito ni Ramon Ang, mga tambay, ng San Miguel. Nakita nyo po, sa tagal-tagal na po. At yan po ay pinangako po yan. At yan ay pinagmamalaki po ng Pangulo ng Bansa, ang kanyang flood control, na magkakaroon daw po ng malaking impact ito sa pagbaha, yung kanyang flood control. Wala pong nakita ang mga Pilipino. Halos lahat po ay nasira yata ang kanyang flood control. Ginastusan po ng hindi bababa sa trilyon sa loob ng 3 taon. Pero pagdating kay Ramon Ang, no cost, mga tama, yung offer niya. Siya na gagastos. Kaya niya solusyonan. Ibig sabihin, mga tamay, mga ob-ob ang mga nanunungkulan sa atin ngayon. Mas matalino pa si Ramon Ang sa mga mayors, sa mga congressman, sa mga senador, at lalong-lalo na po sa Pangulo ng Bansa, pati sa nanunungkulan po sa DSWD, sa DPWH, sa pamunuan po ng DPWH at Pangulo. Mas magaling po ang utak at solusyon ni Ramon Ang.
Sampal po sa kanila ito. At sa tingin nyo, mga kababayan, magugustuhan ito ng mga politiko na ang magsolusyon po ay si Ramon Ang na wala na pong gagastusin ng gobyerno. Tayong mga Pilipino, gusto natin yan. Malaking tipid po yan ng korupsyon pagka po si Ramon Ang na ang hahawak ng proyekto. Di po ba? At walang gastos ang Pilipino at ang gobyerno. Di walang korupsyon. Gaano po kalalaki ang nilalagay po dyan? Diyan sa laging pagbaha at taon-taong pagbaha sa Metro Manila. Ginagastusan po yan ng bilyon taon-taon. At hinahawakan po yan ng mga congressman, mga proyekto ng congressman, mayor ng Metro Manila. Marami po nagkakapera dyan umano. Yung tatlong taong proyekto nila ng flood control sa Metro Manila, napakarami po dyan. Napakarami po dyan. Yung sinasabi nga ni Isko, ni Mayor Isko. Paano si Eddie? si Eddie siya. Diba? Paano yung mga lagayan ni Eddie? Eddie siya. Diba? At paano naman yung sa kanya? Di po ba? Yung mga lagayan, komisyon, kickback, di ba? Porsyentuhan, tapos sila pa ang kontraktor. Di po ba? Diba? Parang sinabi mo niya na Mr. Ramon Ang na talagang ang gobyerno po ay mga magnanakaw dahil walang solusyon na ginagawa sa bansa, lalong-lalo sa Metro Manila. Samantalang sa'yo, napakadali mo palang solusyonan. Pero dito sa Pangulo ng bansa, kasama ang kanyang gabinete at mga senador at mga congressman at mga mayor, ay hindi po nila nasolusyonan. Mas magaling ang utak pala ni Ramon Ang at wala pang masyadong gagastusin. Mga kababayan, samantalang ang bansa at ang mga Pilipino, ang taxpayer at umuutang pa ang gobyerno, ay gumastos na po ng limpak na salapi dyan sa Metro Manila. Lalong-lalo po sa sinasabi nilang flood control at mga pumping station. Hindi po ba, Mr. Ramon Ang? Kaya nga po tahimik. Tahimik po dyan ang mga mayor. Mananahimik po sila dyan kasi mawawala po ng malaking kickback at lalong-lalo ang mga congressman. Hindi po ba? Biriin niyo po yun. Taon-taon nilalagyan nila ng pondo yan. Flood control, mga pumping station, at maintenance. Pagdating kay Ramon Ang, wala na. Wala nang gastos. Wala nang proyekto mga congressman. Pati ang mga mayor. Pati ang DPWH. Mawawala ng proyekto. Paano na ang korupsyon, Mr. Ramon Ang? Aba, maraming magagalit sa inyo, Ramon Ang. Papatayin nyo ang korupsyon. Ang mga kita ng mga politiko sa Metro Manila. Napakatagal na panahon na po nilang ginagatasan ng flood control, umano. Ang mga pumping station, ang paglilinis ng mga imbornal, ng mga kanal. Malaki po ang pinagkukunan nila ng pera at ginagawa po nilang gatasan yan. Hindi po ba? Tapos tatanggalin mo yung pinagkakakitaan ng malaki ng mga politiko sa Metro Manila, Ramon Ang. Maraming magagalit po sa inyo. Lalo-lalo nung sinabi nyo pa na napakadaling solusyonan. Napakadaling solusyonan ang pagbaha sa Metro Manila. Pero hindi nagawa ng gumagastos ng trilyon. Hindi nagawa yung napakadaling solusyon. At low cost pa. Maliit pa raw ang gastos. Ibang klase ka, Ramon Ang. Masyado mong pinahiya ang gobyerno. Pinahiya mo ang LGUs ng Metro Manila. Pinahiya mo ang mga congressman ng Metro Manila. Pinahiya mo ang Pangulo ng bansa. At pinahiya mo ang DPWH sa ginawa mong ideas na para pong pinamukha mo sa mga politiko na mga wala kayong silbi umano.
Mga bopols kayo, umano. Di ba ba? Parang pinamukha mo na puro pagnanakaw lang umano ang ginagawa nyo. Kaya wala kayong nasusolusyonan. Hindi po ba? Ano po masasabi nyo mga kababayan? Dito po sa pahayag na putok na po ito. Ito pong ginawa ni Ramon Ang ng San Miguel. Dito po sa Metro Manila. Kausap niya po ang mga LGUs, ang mga mayor, mga kababayan, na isang damukal po. Pagka yan po inatuloy at pumayag po ang gobyerno, napakalaki po ang maibabawas na korupsyon. Lalong-lalo po sa flood control. Hindi na po kikita ng sobra-sobrang pera ang mga congressman umano. Ang mga mayor at ang kanila pong mga negosyo. Ang kanilang mga negosyo na construction. Hindi po ba? Mga kababayan, ayan po, tingnan po natin kung papatulan po siya. Kung papatulan po siya ng mga mayors, mga congressman, mga senador, at ng DPWH, at syempre po ng Pangulo ng Bansa, ng isang damukalang issue ng korupsyon. Meron pang issue ng paghuhudas at pagtataksil sa bayan. At may issue pa ng coke at pulburon, mga kababayan. Tingnan po natin kung tatanggapin po ang hamon ni Ramon Ang. Malaking kabawasan po sa budget yan. Ang laki ng binabudget dyan sa Metro Manila. Tatanggalan mo. Ay nako, iiyak ang mga kawatan yan. Ang mga magnanakaw na politiko, iiyak. Pagka tinanggal mo ang proyekto ng flood control, hindi po ba mga kababayan? Ay nako, Ramon Ang, oh. Hindi mo pinasasaya ang mga politiko pagka ganyan. Hindi sila masaya. Pero ang mga Pilipino katulad ni Kamanong, abay masaya! Dahil walang gagastusin masyado ang taxpayer at hindi pa makakautang, kaya palang solusyonan ni Ramon Ang. Hindi po ba? Tuwan-tuwa ang mga Pilipino. Pero ang hindi natutuwa ay mga politiko. Mababawasan ang kanilang income at yung mga pambigay sa kanilang mga kabit-kabit umano. Hindi po ba? Thank you po sa gusto po ng ating tambayang makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga subscribers natin at sa mga magsusubscribe pa po. Maraming salamat po sa inyong lahat. At thank you rin po sa mga gusto po siyempre sa tambayang makabayan sa YouTube at TikTok. Sa mga nagla-like, share, subscribe. Maraming salamat po. At syempre po, shoutout po sa mga biyaya po na inyong pinagkakaloob. Kingston 123 na Hong Kong, Eric Hershaw na Canada, Jake Yahoo 4531 na Maisog, California, USA, Gina Ray, Solid DDS ng Berlin, Germany, Julieta Silona na Sydney, Australia, Baby Roman, Ate Isa na Cagayan, si Jem Aris na United Arab Emirates, Jobelin Watanabe ng Japan, ako si Pilam, Ani Jo, Teodorico Erguisa Jr., si Arpel Villacorta, Wills Bubbles, 5697, Rosalina RK, Team 888, Michelle Yamaguchi Vlog, Norma Garcia, si Gay at Siena, si Ma'am LB at Sir Manny ng North Miami, Florida, USA. Maraming salamat po sa inyo. Ingat-ingat po kayo, mga kababayan. At syempre po yung dasal at panalangin po, mga kababayan, na ibigay po natin sana sa pamilya Duterte na maingatan po sila, ang Vice President. Ang dating Pangulong Duterte, maingatan po sana sa kanya pong katandaan at syempre po madugtungan pa po ang kanyang buhay at kalakasan at makabalik pa po sa ating bansa sa lalong mabilis. Maraming salamat po mga kababayan. At tayo rin po, ingat-ingat po, doble ingat po tayo. Muli po, paalam, bye-bye.